Kabanata 7441. Maraming bagay ang hindi kailangang sabihin ng malakas. Ang isang aksyon o titig ay sapat na para maging malinaw ang lahat. Sa pag-iisip na ito, uminom muli si James ng malaking lagok ng alak. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang sinabi mo? Kailangan kong magtakda ng mga panuntunan at magtatag ng hierarchy para sa health realm. Hindi ba kailangan yun? Napatingin si Morgoth kay James na nagtataka. Umiling si James at tumawa, ang mga patakaran ay mahalaga, ngunit hindi ito para sa health realm. Ang mga ito ay sinadya upang pigilan ang mga Diyos. Ang hierarchy ay mahalaga din upang itaguyod, gantimpalaan, at parusahan sila. Tumingin si Morgoth kay James na parang baliw at nagtanong, at paano naman ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Hindi ba kailangan mo rin silang pangasiwaan? Kung walang mga panuntunan, hindi ba magkakaroon ng ganap na kaguluhan? Tumawa si James. Hindi nila ako tinanggap bilang Supreme Path, kaya bakit sila magpapasakop sa akin? Anong karapatan kong magdesisyon sa kanilang kapalaran? Napabuntong hininga si Morgoth at nagtanong, kung gayon, ano ang silbi ng pagiging Supreme Path? Paano mamumuhay ng may kaayusan ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at dalawang kumikinang na kaldero ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kaliwa ay kumakatawan sa sanhi, at ang kanan ay kumakatawan sa epekto. Ang Cause Cauldron ay nagtatala ng mga aksyon at salita ng mga buhay na nilalang, habang ang Effect Cauldron ay tumutukoy sa kanilang buhay, kamatayan, kapalaran, at kasawian. Ito ay hindi naiimpluwensyahan ng kagustuhan ng sinuman Diyos, hindi rin ito nagbabago ayon sa aking mga kagustuhan. Ipagkakaluob ko ang kapangyarihan ng Cause Cauldron at ang Effect Cauldron sa Health Realm. Diyos man o mortal, makikita ng lahat ang kanilang mga sanhi at epekto sa lahat ng oras, kaya pinapayagan silang gumawa ng mga pagbabago at matukoy ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng kanilang salita at kilos. Huminga ng malalim si Morgoth. Ang paraan ni James sa pamamahala sa health realm ay naiiba sa Waitara Path. Ang huli ay natakot na mawalan ng kontrol at kapangyarihan. Samantala, ang dating naging walang talo, gusto pa ring hayaan ang bawat isa na matukoy ang kanilang sariling kapalaran. Ang kanyang pagkabukas palad at pangitain ang nagbukod sa kanya, na ginawa siyang isang kagalang-galang na pinuno. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, binigyan ni Morgoth ng thumbs up si James at pinuri, tama ang ginawa kong desisyon na makipagkaibigan sa iyo. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na maging maingat sa kung sino ang pipiliin mo bilang mga Diyos. Ito ay magiging isang sakuna para sa Greater Realms kung maghirang ka ng kahit isang maling tao. Ang mga Diyos na ito ang kakatawan sa iyo. Kung may nangyaring mali, ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay hindi lamang masusuklam sa kanilang ngunit sisisihin ka rin. Napaangat ng ulo si James sa paalala. Tinamaan ni Morgoth ang ulo sa kanyang pinakamalaking pag-aalala. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan niyang magsimula sa 49 na langit sa halip na sa Greater Realms, na pinakakilala niya. Tumayo si Morgoth at nakangiting sinabi, sige. Pagkatapos mong maging Supreme Wrath, nauna kang pumunta sa akin at itinalaga ang asawa ko bilang unang Diyos ng Health Realm. Iyan ay higit pa sa sapat upang ipakita kung gaano kami kahalaga sa iyo. Sige at gawin mo ang kailangan mong gawin. Dito tayo mananatili at babantayan ang Historia Palace. Kasama natin dito, walang demonyo o halimaw ang makakadaan sa Zyrisha Gate para magdulot ng gulo sa Health Realm. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Morgoth ang kanyang garapon ng Chaos Absinthe. Pagkatapos, mabilis siyang naging isang sinag ng liwanag, umalis sa Pormasayon, at pumasok sa palasyo ng Historia. Tinapos ni James ang kanyang Chaos Absinthe sa isang lagok, pagkatapos ay nawala rin sa isang kaway ng kanyang kamay. Kabanata 7442. Bumalik si James sa misteryosong espasyo pagkatapos ng isang kislap ng banal na liwanag. Itinagilid ni Frona ang kanyang ulo, nakatingin sa kanya ng may interes. Ang unang Diyos ng Health Realm ay hindi ibinigay sa iyong asawa, mga anak,
o pinakamalapit na kaibigan, ngunit kay Harper. Sinalubong siya ni James ng tingin at tinanong, may pagtutol ka ba? Umiling si Frona at sumagot, hindi. Ito ay isang stopgap measure, ngunit ito ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. James said solemnly, "You're wrong. I am not wary of my close friends and don't need to scheme against them." Nakangiting sabi ni Frona, ganun ba? Kung gayon para kanino mo iniingatan ang 5 kayamanan ng kawalan? Kumunot ang noo ni James, naiinis sa kakayahan ni Frona na makita ang kanyang iniisip. Gayunpaman, wala siyang magawa laban sa kanya. Tinitigan siya ni Frona at sinabing, ang bawat bathala ay magkakaroon ng kani-kanilang pagkakataon at kapalaran. Ang tunay na lakas ay hindi makakamit sa pamamagitan ng biyaya. At saka, wala ka pa ring desisyon tungkol sa iyong asawa. Dumilim ang mukha ni James. I appreciate your help, your divinity. Maaari kong ibalik sa iyo ang Kylo Road Supreme Scepter at ibalik ka sa Xanadu Realm. Tinataboy mo ba ako? Kumunot ang noo ni Frona. Walang magawang sabi ni James, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Tumawa si Frona at tumambad sa kanya. Hindi ka ba masaya na nakita ko ang iniisip mo? Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kahit hindi na ako ang cultivation heart mo, may spiritual connection pa rin ako sa'yo. Don't worry. Simula ngayon, ako na ang magiging anino mo at hindi na magsasalita sa harap ng iba. Gustong sumigaw ni James sa frustration. Ang pagkakaroon ng ganoon kaganda at kaakit-akit na tao sa paligid ay magdudulot lamang ng problema para sa kanya. Higit pa rito, alam niya kung ano ang nasa isip nito. Ang pag-iisip tungkol dito ay simpleng pahirap. Biglang nagtanong si James, natatakot ka bang hindi ko matalo ang Sorumsia ng Wait Ara Path at malutas ang Lear Tribulation? Iyan ba ang dahilan kung bakit gusto mong manatili sa tabi ko? Paglilinaw ni Frona, hindi ko sinusubukang pangasiwaan ka kundi para magbigay ng tulong. Magkakaroon ka sana ng pagkakataon laban sa Sorumsia ng Wait Ara Path kung hindi muling nagkatawang tao ang kanyang kaluluwang espiritu. Sa kasamaang palad, sumabad si James, teka. Na-reincarnate na ba ang soul spirit ng Wait Ara Path? Kailan? Hindi sumagot si Frona. Sa halip, ginamit niya ang kanyang Supreme Path power para maglabas ng eksena sa kawalan. Nagpahayag ng hindi paniniwala si James matapos mapanood ni Thea na pinatay ang kaluluwa ng Wait Ara Path. Malakas na siya para patayin ang kaluluwa ng Wait Ara Path. Nasa sabik, itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, kaya ang aking asawa ay nakatakas na sa diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path at malaya na. Nakatitig si Frona kay James, galit na galit. How are you so clueless when it comes to your wife? Nagdulot lang siya ng malaking sakuna. Pinatay niya ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path, na lalong nagpapataas ng kapangyarihan ng Lear Tribulation. Ang mga hamon na haharapin mo. James interrupted, so what? What's done is done. Ako ba dapat siyang pag-alitan, bugbugin, o ikulong? Ikaw. Nawalan ng masabi si Frona. Matigas na sinabi ni James, kami ng aking asawa ay iisa, konektado sa espiritual. Nagbabahagi kami ng karangalan at kahihiyan. Siya ay nasa isang kritikal na sitwasyon at kailangang gumawa ng mga desperadong hakbang. Ganoon din sana ang ginawa ko. Sa likod ng kanyang mga kamay. Napatingin si James kay Frona. Hindi ba't ito ay ang muling pagkakatawang tao ng diwan ng kaluluwa ng Wait Ara Path? Hindi ito ganoong kalakihan. Dahil kaya niyang likhain ang Lear Tribulation, makakahanap ako ng paraan para masira ito. Sa katunayan, masisiguro ko pa nga na mayroon siya. Walang pagkakataon na simulan ito. Natutuwang sabi ni Frona, tanga ka talagang tanga na nabulag ng pag-ibig. Ang tiwala at kay-abangan. Dumilat si James, tinuro siya, at sabi, napag-isipan ko na. Isang bagay saglit. Dahil alam na nating babalik ang Wait Ara Path H. Sorumsia, bakit natin hinihintay ang kanyang pagbabalik upang simulan ang Lear Tribulation? Bakit hindi tayo magkusa na hanapin at maalis siya ng maaga? Kung saan makakapunta ang kaaway ko, kaya ko rin. Natarante si Frona sa kay-abangan at kumpiyansa ni James. Totoo naman.
Ano ang Lear Tribulation at Wait Arap at H's Sorim Siya kung kailan kayang labanan ni James ang tadhana at baguhin ang mga Taoism? Ano ba talaga ang dapat katakutin? Ang mga Xyloria gods at ang Kailoros gods of nothingness ay matatag na naniniwala sa kapalaran at ang mga kapigatian ay itinakda na at hindi maaaring mangyari. Pinakialaman ng Div. Gayunpaman, sinira ng mga salita ni James ang kanilang mga paniniwala. Nais niyang makialam sa paunang natukoy na kapigatian gamit ang sarili niyang lakas. Nakatitig kay James, huminga ng malalim si Frona. Biglang may lumabas na apoy mula sa ilalim ng kanyang mga paa at tuluyang nilamon siya. Nag-aalalang tanong ni James, anong ginagawa mo? Sumagot si Frona, ang kataas-taasang landas ng Health Realm ay may mga ambisyon at mga pangitain na lampas sa aking imahinasyon. Ako ay kumbinsido at handang magbagong anyo muli sa iyong paglilinang na puso at tulungan kang maisakatuparan ang dakilang layuning ito. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap mula sa kanyang katawan, na naging isang cultivation heart. Pinalibutan ito ng 5 treasures of nothingness, mabilis na umiikot. Pagkatapos, pumasok sila sa katawan ni James. Nanginginig si James, saka nagpakita ng gulat na ekspresyon. A cultivation heart na naman. Nabaliw na ba siya? Wow! Wow! Ang Kailoros Supreme ay naging cultivation heart. Ang walang limitasyong katawan ay nasa orihinal nitong estado. Ang Health Realm ay pinagpala. Isang boses ang biglang umalangaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, 2 anino na figure ang lumitaw sa kawalan. Kabanata 7443. Napakunot noo si James nang dumaan ang 2 nakakasilaw na ilaw sa kanyang harapan, na tumambad sa kanya ang 2 misteryosong matandang lalaki, ang isa ay nakaitim at ang isa ay nakaputi. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay may puting buhok, mahabang puting balbas, mabait na mata, at aura ng katahimikan. Samantala, ang isa pang matandang lalaki na nakasuot ng puting roba ay may itim na buhok, mala-espada ang mga kilay, isang mabangis na titig, at isang nakakatakot na presensya. Sabay-sabay na yumuko ang 2 matanda at magalang na sinabi, ikinagagalak kitang makilala, Supreme Path. Naguguluhan na nagtanong si James, sino kaya kayong 2? Ngumiti ang matandang nakasuot ng puting damit. Ako ang kaliwang sugo ng Destiny Sect, Wayland Doki Emma. Ang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit ay same time na nagsabi, at ako ang Daoist Right Saint Envoy, si Keres Mauton. Naguguluhan pa rin si James ngunit mabilis na natuklasan ang kanilang pinagmulan mula sa mga alaala ni Frona. Bagamat medyo simple ang Destiny Sect, mayroon itong malinaw na hierarchical system. Ang kanilang pinuno ay natural na si Frona, na may hawak ng Kailoros Supreme Scepter. Bukod pa rito, siya ang pinuno ng Kailoros Gods of Nothingness, at may dakilang autoridad sa Xanadu Realm. Sa ibaba niya ay ang iba pang Kailoros Gods of Nothingness, na humawak ng mga posisyon sa ministeryo. Samantala, ang kaliwa at kanan na sugo, gayon din ang Path Protectors, ay nagmula sa 49 na Taoism. Kahit na ang kanilang katayuan ay nasa ilalim ng Kailoros Gods of Nothingness, mas mataas pa rin sila sa mga Diyos ng Xyloria tulad ni Natai at Yasmina. Ang 4 ay maglilingkod sa panig ni Frona, ngunit dahil sa paghihimagsik ng Wait Ara Path, ipinadala sila sa Health Realm upang protektahan ang mga Taoism. Ang kaliwa at kanan na mga sugo ay matagal nang nawawala. Ngayong namatay na ang mga Path Protector sa labanan laban sa kaluluwa ng Wait Ara Path, silang 2 na lang ang natitira. Matapos maunawaan ang kanilang pinagmulan, tumingin si James sa kanila at nagtanong, ano ang maipaglilingkod ko sa inyong 2? Nagkatinginan ang kaliwa at kanan na mga sugo at lumuhod sa harap ni James. Nandito kami para pagsilbihan ka, guro. Gulat na tanong ni James, anong ginagawa niyong 2? Hindi lang ikaw ang Health Realm. Supreme Path, ngunit ang Kailoros Supreme ay naging iyong cultivation heart. Natural, ginagawa kang Kailoros Supreme ng Destiny Sect. Bilang mga sugo ng sekta, natural na nasa ilalim kami ng iyong utos. Tama na yan. Pumayag naman si Keres, puno ng respeto ang tono nito. Naintindihan ni James ang 49 na Taoism at naging Supreme Path ng Health Realm. Ngayong bigla siyang tinawag na Kailoros Supreme, nataranta siya.
Gayunpaman, kinumpirma ng mga alaala ni Frona na totoo ang lahat. Matapos huminga ng malalim, tumingin si James sa kanila at sinabing, "Mataas ang katayuan ninyong dalawa at hindi dapat nakaluhod. Mangyaring tumayo habang nagsasalita kayo." Nagpalitan ng tingin sina Waylon at Keres, saka magalang na tumayo. Pinagmasdan ni James ang paligid at nagtanong, "Kayong dalawa ay mga matatandang may kaalaman. Pwede ba kayong magbigay sa akin ng ilang mungkahi kung paano linisin ang kasalukuyang kaguluhan ng Health Realm?" Nagkatinginan muli sina Waylon at Keres, malalim na nagmumuni-muni. Kabanata 7444. Pinagsalikop ni Waylon ang kanyang mga kamay at yumuko. Dapat kang magtatag ng isang cultivation sanctuary at templo, pagkatapos ay pumili ng isang core para sa Health Realm. Yumuko si Keres at sumang-ayon, "Tama. Kailangan mo ng templo para magkaroon ng lugar para magtalaga ng mga bathala na mamamahala sa 49 na langit, Zymergy, at Greater Realms." Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na nagpapakita ng isang nag-iisip na ekspresyon. Isinaalang-alang niyang gamitin ang Wuya Palace bilang kanyang cultivation sanctuary. Matapos makuha ang 4 na treasures of nothingness, nakuha niya ang palasyo. Ang kailangan lang niyang gawin ay palitan ang pangalan nito, na isang simpleng gawain. Ang kanyang pinakamalaking hamon ay ang paghirang ng mga bagong Diyos. Maraming kaibigan at kasamahan si James na nakasama niya sa buhay at kamatayan, at natural na marami siyang alam tungkol sa kanilang pagkatao, ugali, at kakayahan. Gayunpaman, noalay siya sa kanila sa hindi mabilang na taon mula nang umalis siya patungong Zymergy. Hangga't sila ay tao, magbabago sila, lalo na sa panahon ng pagtaas at pagbaba ng Health Realm, kung saan ang puso ng tao ay ang pinakamahirap na maunawaan. Hindi sa wala siyang pananalig sa kanila, ngunit ang paghirang ng mga Diyos ay nauugnay sa kapalaran ng Health Realm at Greater Realms na mga nabubuhay na nilalang. Hindi niya kayang gumawa ng emosyonal na mga pagpipilian. Kung hindi, maaari niyang ulitin ang mga pagkakamali ng Waytara Path. Nadama ni James ang isang mabigat na responsibilidad. Ang bawat salita at kilos niya ay maaaring makaimpluwensya sa buong Health Realm, na ginagawa siyang mas maingat. Matapos mag-isip sandali, tinanong ni James si Frona, "Ikaw na lang ba ang magiging cultivation heart ko at wala kang gagawin? Tulungan mo akong magkaroon ng ilang ideya." Boses ni Frona ang umalangaw sa kanyang isipan. "Tama ang iniisip mo. Dapat kang maging maingat sa paghirang ng mga bagong bathala. Gayunpaman, pinakamahusay na gumawa ng mga pagsasaayos simula sa 49th Heaven. Kung tutuusin, ito ang pinagmulan ng Greater Realm at ang iyong aktwal na base." With her assurance, hindi na nagdalawang isip si James. Ipinatawag niya ang Destiny Ausia ng ilang malalapit na kaibigan, kabilang sina Tayi, Yasmina, Marius, Yanni, Quintus, at Bifren. Kasama rin ang mga namatay na sina Wesley, Silver, Hankan, Mordecai, Dylan, Zebinak, at Lilibeth. Matapos suriin ang kanilang Destiny Ausia, alam ni James ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Supreme Path Power para buhayin sina Wesley, Silver, Zebinak, at Lilibeth. Muling lumitaw ang 4 na may kislap ng liwanag na kulay ubi ginto, puno ng sigla. Pinagmasdan nila ang kanilang mga katawan, bakas sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala. Pagkatapos, ipinatawag ni James sina Tayi at Yasmina mula sa kanyang espasyo. Nagtipon ang lahat sa harap ni James, na bumubuo ng kalahating bilog sa kawalan. Maya-maya, excited na sinabi ni Wesley, "Sa huli, naging Supreme Path ka pa rin. Sulit ang hirap. Haha." Iginala ni James ang kanyang mga mata at sinabi, "Hindi nasisiyahan, inilagay mo ako sa isang mahirap na lugar. Mayroon akong problema at kailangan ko ang iyong mga opinyon. Lahat ay kailangang sumang-ayon." Nagkatinginan ang grupo at excited na tumawa. Nakatuon si James sa dalawang magagandang babae at sinabing, "Magsimula tayo sa ating mga kagalang-galang na nakatatanda, Tayi at Yasmina. Kayong dalawa ay outside beings at may mga status na malapit sa Supreme Path. Ngayong nagbabago na ang Health Realm, dapat kayong dalawa ay gumawa ng isang bagay para pagpalain ang lahat. Mga buhay na nilalang." Tumingin si Tayi kay Yasmina at bumantong hininga.
Kami ay mga lumang Diyos lang na nagbunga ng Health Realm. Nakumpleto na ang aming mga tungkulin. Logically, dapat nasa likod na kami ng mga eksena ngayon. Yasmina interrupted her, "You can work behind the scenes if you want, but you should give up your human form and consciousness, then return to being nothingness aura. You'll have to be without desires and emotions." Natigilan si Taiyi. Kabanata 7445. Lumipat ang tingin ni Yasmina mula Taiyi kay James. She then said, "Totoo naman. Hindi pa ako bumibitiw. Wala pa akong sapat na saya. At saka, I got to meet such an interesting master like James. I'll do whatever it takes to be appointed as a deity." Humagalpak ng tawa si James. Huminga ng malalim si Taiyo at sinabing, "Nakikita ko kung paano ito. Dahil gusto mong magsaya, paano ako makakaligtaan? Pangungunahan natin ang sarili nating Daunus Realm at tingnan kung sino ang makakapagdulot ng mas maraming powerhouse pagkatapos ng 100 entry pack." Mayabang na sagot ni Yasmina, "Sure. How could I lose to you? Ikaw." Nagalit si Taiyi. Nang makitang tumindi na ang pagtatalo, ngumiti si James. "Sige, tama na. Sa mga talento mo, sayang nahayaan kang mamuno lang sa Daunus Realms. Sa halip, gawin natin ito. Pareho kayong igagawad bilang Daoism Goddesses ng Health Realm." Si Taiyi ay binigyan ng titulong Supreme Empress of Tribulation and Blessings, isang unang rank na Diyos na namamahala sa Daoism of Tribulation and Blessings. Binigyan ka ng templo ng kapigatian at pagpapala sa silangan ng Supreme Dojo. Si Yasmina ang mangangasiwa sa Daoism of Good and Evil. Ikaw ay igagawad bilang Supreme Empress of Good and Evil, isa ring first rank na Diyos. Ang templo ng mabuti at masama, na matatagpuan sa kanluran ng Supreme Dojo, ay nasa ilalim ng iyong kontrol ngayon. Si Taiyi at Yasmina ay nanlaki ang kanilang magagandang mata sa gulat at hindi makapagsalita. Makatuwirang dahilan na, sa kanilang mga naunang pagkakakilanlan, sila ay kabilang na sa mga pinaka-transcendent na pag-iral sa Health Realm, at walang makagalaw sa kanila. Gayunpaman, pinahintulutan sila ni James na kontrolin ang isa sa 9 major Daoisms. Ito ay isang malaking karangalan, mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isang walang laman na katayuan na walang kapangyarihan. What's wrong? Hindi ba ito sa satisfaction mo? Nagdududang tanong ni James matapos ang mahabang katahimikan. Nagkatinginan sina Taiyi at Yasmina at agad na lumuhod. "Salamat, Supreme Path." Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at binalot sila ng dalawang makulay na pinagmumulan ng Supreme Path. Dahan-dahan silang umangat sa himpapawid, napapaligiran ng 49 na Daoism lights, na agad na nagpahusay sa kanilang lakas na parang nagbibigay sa kanila ng bagong buhay. Sa susunod na sandali, sila ay lumitaw na pinalamutian ng kulay ube at gintong damit na may napakagandang jade belt sa kanilang mga baywang. Sa kanilang mga ulo, mayroon silang mga tassel na korona. Ang kanilang katayuan, lakas, hitsura, at aura ay bumuti ng malaki sa isang kisap mata. Bawat galaw nila ay may dalang gilas at kabanalan. Sumunod, bumaril si James ng dalawa pang Supreme Path Source na may maraming energy ball. Kasabay nito, dalawang kaldero ang lumipad at umikot sa harap nila. Pumili ka ng isa. Isa lang ang pagkakataon mo at hindi mo ito pagsisisihan sa huli. Pagkatapos noon, tumingin si James kina Wesley, Silver, Mordecai, at Dylan. "Your turn." Nagkatinginan ang apat, natatarantang magsalita. Sinabi ni James, "Bibigyan kita ng mga titulo ayon sa nakikita kong angkop kung wala kang mga opinyon. Malaki ang naging kontribusyon ninyong apat sa pagtulong sa akin na makuha ang Health Realm. Dahil magkasama tayo, tumanggi akong magdusa ng mag-isa para linisin ang kaguluhang ito." Pagkatapos, nagsumite siya ng 4 na Supreme Path Sources para iangat sila sa kawalan ng hindi naghihintay na magsalita sila. Wesley, ang dating Law of Paths. F. Ikaw ay matuwid at hindi nasisira. Nakamit mo ang isang mahusay na reputasyon sa Health Realm sa iyong katwiran. Ipinapahayag ko sa iyo ang kataas-taasang emperador ng buhay at kamatayan, isang Diyos na may unang ranggo. Ikaw ang mamamahala sa Daoism of Life and Death at ipagkakaloob ang templo ng buhay at kamatayan sa timog ng Supreme Dojo. Taichu, ang pinagmulan ng Zymerje.
Ikaw ay mapagbigay at mabait, hinahangaan ng lahat ng Zymergy. Ikaw ang magiging Supreme Empress of Space, isang first-rank na Diyos na namamahala sa Taoism of Space. Ang Temple of Space sa hilaga ng Supreme Dojo ay ipinagkaloob sa iyo. Mordecai, Dylan. Kayong dalawa ay hindi dapat maglingkod sa kataas-taasang landas. Gayunpaman, mayroon kayong proven pare, credible, at kaya. Pero, pagtitiis sa mga paghihirap ng hindi nakakalimutan ang iyong orihinal na hangarin. Bibigyan ko kayo ng Daones Realm bilang batayan para sa pangangaral ng inyong Taoism. Mula ngayon, opisyal na kikilalanin ng Supreme Path ang iyong Taoismo. Si Mordecai ay iginawad bilang kataas-taasang Diyos ng karunungan ng Health Realm, at si Dylan bilang kataas-taasang Diyos ng lakas. Pareho kayong mga Diyos na may pangalawang ranggo. Ang kataas-taasang Diyos ng karunungan ay pinagkalooban ng dating Goyo at Yulia Daones Realms, pinalitan ng pangalan ang Temple of Wisdom. Ang kataas-taasang Diyos ng lakas ay pinagkalooban ng dating Stavros at Xanthakos Daones Realms, na pinalitan ng pangalan na Temple of Strength. Kabanata 7446. Matapos umalangaw ang marilag na tinig ni James, 4 na karagdagang pinagmumulan ng Supreme Path ang bumaba sa 4 na bathala, na pinagkalooban sila ng banal na kapangyarihan. Nakatanggap si Wesley ng itim at puting daw robe, isang Vitality Belt, at Life and Death Cauldron. Binigyan ang pilak ng makulay na robe, Space Belt, at Space Cauldron. Samantala, sina Mordecai at Dylan ay nakakuha ng kontrol sa banal na tore ng kani-kanilang Daones Realms. Hindi mabilang na mga bola ng enerhiya ang nakapaligid sa kanila, na nag-aalok ng hanay ng mga kayamanan na mapagpipilian. Sabik na sinuri ni Wesley at Silver ang mga kayamanan, masigasig na pinag-uusapan ang kanilang mga pagpipilian. Gayunpaman, si Mordecai at Dylan ay nakatayong alanganin, pakiramdam na nawala at wala sa lugar. Nang makita ito, sinenyasan sila ni James at niyaya silang palapit. Hindi ka ba nasisiyahan? O ayaw mo bang maging isa sa Supreme Path? Nagpalitan ng tingin sina Mordecai at Dylan, pagkatapos ay sabay na sinabi, kami. Tinitigan ni Mordecai si Dylan, hinihimok siyang magsalita. Matapos huminga ng malalim, tumingin si Dylan kay James na walang magawa at sinabing, ngayong ikaw na ang Health Realms Master, kung bibigyan mo kami ng mga titulo, natatakot ako. Nanatiling naguguluhan si James, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kanyang pagkalito. Cut to the chase. Pinutol ni Mordecai. Tumingin siya kay James at sinabing, labis kaming nagpapasalamat na hindi mo kami inalis pagkatapos na maging Supreme Path at sa halip ay pinili mo kaming tanggapin. Naglaan ka pa nga ng Daones Realm sa amin at binigyan kami ng mga titulo. Natatakot kaming madungisan ang autoridad mo kung malalaman ito ng ibang mga banal na nilalang. Mataimtim na tumanggo si Dylan. Namin. Hindi sumang-ayon sa nauna. Supremo Wrath. Sa ilalim ng Wait Ara. Sinadya ni Path ang pahid at pagsupil, kami na. Ipininta bilang masasamang puwersa na hindi karapat dapat sa gayong dakilang karangalan. Ang Wait Ara Path at ang kanyang mga alipores ay nagtanim na ng masamang impresyon sa atin sa Greater Realm at sa mga nilalang ni Zymergy. Ikaw lang ang naging Supreme Path, at magiging masama sa iyo ang pakikitungo sa amin ng maayos. Kahit na ikaw ang pinuno ng Health Realm, hindi mo maaaring baliwalain ang damdamin ng iyong mga tao. Sinaman sila ng tingin ni James. Sinasabi mo bang masyado akong nagmamadali? Sumagot si Mordecai, masyadong biglaan. Hindi kami tatanggapin ng Greater Realm. Pinahahalagahan namin ang kilos at nauunawaan namin na gusto mong bigyan kami ng marangal na pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi namin mapapasa ng pasanin mo. Dagdag pa ni Dylan, we're not worth na sirain mo ang iyong reputasyon. Magiging kasuklam-suklam tayong mga tao sa chismis kung tatanggapin natin ito. Tumahimik si James, napagtanto niya. Hindi isinasaalang-alang ito. Gayunpaman, kahit na mayroon siya, pinilit pa rin niyang italaga ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga Taoism ay hindi gaanong naiiba sa kanyang sarili. Paano magiging bukas ang Health Realm sa lahat at kontrolin ang kanilang mga kapalaran kung hindi nila matatanggap ang mga bagong Taoism? Kabanata 7447.
Biglang umalingaw sa isip ni James ang boses ni Frona. Sa tingin ko rin ay hindi nararapat. Sinira ng Wait Arapath ang reputasyon ni na Mordecai at Dylan. Dapat may magawa sila para sa Health Realm at linisin ang kanilang mga pangalan. Nagsalubong ang kilay ni James. Samantala, tila nakapagdesisyon na si Dylan. Bigla siyang lumuhad sa harap ni James at sinabing, kung talagang gusto mo kaming bigyan ng pagkakataon na patunayan ang aming sarili, mangyaring payagan akong bumalik sa bundok sa Karyas at tipunin ang ilan sa mga dati kong nasasakupan. Papasok tayo sa Origin of Evils at paprotektahan ang Health Realm mula sa Shadowborns. Nang makita ang determinasyon ni Dylan, lumuhad din si Mordecai sa harap ni James. Handa rin akong bumalik sa Preston Region para ipatawag ang aking mga puwersa para labanan ang Shadowborns sa Dread District. Pinaningkitan sila ni James ng mata. Bago niya nasakop ang Historial Palace at naunawaan ang 49 na Taoism, wala siyang ideya kung ano ang Origin of Evils at Dread District. Gayunpaman, mayroon na siyang mas malinaw na pagkaunawa sa dalawang mahiwagang lugar na ito. Ipagpalagay na ang Health Realm ay isang malawak, saradong espasyo, mayroon lamang itong daanan sa Zyrisha Gate. Gayunpaman, 1,000,000 entrepak ang nakalipas, ang Wait Arapath ay nakipagsabuatan sa 5 Shadowborns upang sakupin ang Xanadu Realm at maglunsad ng pag-atake sa Destiny Sect. Kahit na ang kanilang pangunahing puwersa ay natalo ng kapangyarihang Zereus, na pinakawalan ng siyam na Kailoros Gods of Nothingness, maraming mga powerhouse ng Shadowborns ang naanod sa Xanadu Realm. Sa kalaunan, binasag nila ang dalawang butas sa Health Realm, na kalaunan ay pinangalan ng Origin of Evils at Dread District. Iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kailangang baguhin ng mga Kailoros Gods of Nothingness ang kanilang mga Taoism upang pilitin ang Wait Arapath na palayo. Sa kasamaang palad, ang Path Cauldron, na maaaring magbukas ng Origin of Evils at Dread District ay kontrolado ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang mga kalderong ito ay malamang na mahalaga para sa Wait Arapath H. Soremsia na bumalik at ilunsad ang Lear Tribulation. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, tumingin si James kina Mordecai at Dylan. Tinulungan niya silang tumayo at sinabing, kayong dalawa ay marangal at tapat. Ako ang mapusok. Huminga ng malalim si James at sinabing, maaari kang bumalik sa iyong mga dating base at magtipon ng mga puwersa. Gayunpaman, tungkol sa kung dapat ko bang pahintulutan kang makipagsapalaran sa Origin of Evils at sa Dread District, kailangan mong maghintay bago ako makapagbigay ng tiyak na sagot. Gusto kong tuklasin ang mga lugar na ito. Una, magtiwala ka, hindi kita papayagan na mamatay habang sinusubukan mong linisin ang iyong mga pangalan. Matapos matigilan sandali, mabilis na yumuko sina Mordecai at Dylan at saka umalis. Gayunpaman, bigla silang huminto at bumalik kay James. Nang makita siyang kalmadong nakatingin sa kanila, nagpalitan ng tingin ang dalawa. Sumimangot si Mordecai at nagtanong, talaga bang pinapaalis mo kami ng ganito? Nagkibit balikat si James at sinabing, ano pa ba? I can't possible give you each a flag or treasure to help you assemble your old forces, right? They are your subordinate and not listen to me. Nag-aalangan na tanong ni Dylan, hindi ka ba natatakot na magrebelde kami sa iyo? Humalaklak si James, hindi ka sana namatay para sa katapatan at karangalan kung nagkikimkam ka ng ganitong masasamang kaisipan. Kabanata 7448. Nagpalitan ng tingin sina Mordecai at Dylan at nagtawanan. Ipinakita sa kanila ni James ang pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, na hindi nangangailangan ng mga salita. Pinahahalagahan ni na Mordecai at Dylan ang pananampalataya at katapatan higit sa lahat, hindi katulad ng Wait Arapath. Ang mga pangunahing prinsipyong ito ang nagbukod sa kanila. Yumukod si Mordecai kay James at sinabi, hihintayin ko ang iyong mga utos sa Preston Region. Ang 36 na di-orthodox na sekta ay susunod sa iyong utos ng walang pag-aalinlangan, hanggang sa kamatayan. Tumawa si Dylan, maghihintay din ako ng mga order sa Mount Zacarias. Gayunpaman, maaari ka bang magpadala ng ilang Chaos Absinthe kasama ang messenger? Nakangiting tumango si James, pagkatapos ay pinanood silang mag-transform sa mga light beam at mawala. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Taiyi, Yasmina, Wesley,
at Taichu, nakakagawa pa lang ng pagka-Diyos, ay lumapag sa tabi ni James. Nag-aalinlangan na tanong ni Tai, ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa kanila? Huminga ng malalim si Yasmina at idinagdag, para silang mga time bomb. Maging ang Wait Arapath ay nag-iingat sa kanila. Hindi pa secure ang posisyon mo bilang Supreme Path. Kung sila ay pinutol ni Wesley at same time na sinabi, si Mordecai at Dylan ay masuwayin at mainitan ang ulo. Baka magkaroon sila ng ambisyon na kunin ang control sa Health Realm at hamunin ang Supreme Path. Gayunpaman, hinding-hindi sila tatalikod kay James. Sina Tai, Yasmina, at Taichu ay tumingin kay Wesley, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nagpatuloy si Wesley, sa madaling salita. E-Live. Si James ang tanging tao na maaaring makakuha ng kanilang katapatan. Ito ang kanyang personalidad at alindog, hindi lamang ang kanyang posisyon bilang Supreme Path. Hanggat si James ang kataas-taasang landas, sila ang magiging pinakatapat niyang tagapagtanggol. Ito ay isang bagay na hindi kailanman makakamit ng Wait Arapath. Nang marinig ang mga salita ni Wesley, mukhang nagulat sina Tai, Yasmina, at Taichu. Napagtanto nila na kilala ni James ang kanilang mga karakter sa lahat ng panahon, kaya ang kanyang kumpiyansa sa pagpapalam sa kanila. Sa pagmumuni-muni, naunawaan nila na hindi sila naniniwala kay James dahil siya ang naging Supreme Path, ngunit dahil nabihag sila ng kanyang alindog. Ang Wait Arapath ay nagmula sa 49 na Taoism, ngunit labis niyang inabuso ang kanyang awtoridad. Ang kanyang kapangyarihan ay binuo sa mga pukana at kawalan ng tiwala. Sa kabilang banda, charismatic si James sa kabila ng pagiging historical being. Ang kanyang kadakilaan ay nasa karunungan, tindig, kagandahang loob, katapatan, ambisyon, at prestihiyo. Sa huli ang kataas-taasang landas ay isang posisyon lang, isang status na maaaring tanggalin anumang oras. Gayunpaman, ang karisma ay mabubuo lamang sa pamamagitan ng mga paghihirap. Hindi ito masisira. Kahit na mawala ang Taoismo ng buhay at kamatayan isang araw, marami pa ring mananampalataya ang lumalaban para dito. Talagang napakalaki ng pagkakaiba ng Wait Arapath at James. Dahan-daang lumingon si James sa 4 na bathala. Kayo na ngayon ang mga haligi ng Health Realm. Kailangan ko ang iyong mga opinyon sa ilang mga bagay. Kinawayan ni James ang kamay at kumalat ang ilang mga scroll na naglalarawan sa mga nilalaman ng nilalaman sa kapalaran ni Yanni, Marius, Hankan, Mordecai, Dylan, Lilibeth, at Zabinek. Habang umiikot sa kanila ang mga balumbon, ipinaliwanag ni James, sa 49 na langit, ito ang mga natitirang powerhouse. Kailangan ko ang mga opinyon ng lahat sa paghirang ng mga bagong Diyos. Kabanata 7449. Nang marinig ang mga salita ni James, nagkatinginan ang mga Diyos sa gulat. Alam nila na ang mga malalapit na kaibigan ni James, na nakaharap sa hindi mabilang na mapanganib na mga sitwasyon kasama niya, ay kabilang sa mga nakalista. Gayunpaman, kung kahit si James ay hindi sigurado, paano sila makapagbibigay ng anumang mga mungkahi? Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Wesley, balak mo bang ayusin muna ang mga kapakanan ng 49 na langit, o gusto mong tugunan ang Zymergy at ang Greater Realms ng sabay-sabay? Naka-cross-legged si James sa kawalan at sumagot, magsimula tayo sa Zymergy. Masyado na akong matagal na malayo sa Greater Realms at kailangan kong inspeksyoning muli ang lugar. Tumango si Wesley at sinabing, according to their destiny scrolls, these individuals are qualified. Ang tanong ay kung ano ang kanilang magiging mga titulo. Itinaas ang kanyang ulo, tinanong ni Wesley, kung itatago natin silang lahat sa 49 na langit, paano naman ang 48 langit at ibaba? Hindi natin sila maiiwan na walang Diyos na magbabantay sa kanila. Tumango naman ang 3 pang bathala bilang pagsang-ayon. Biglang sinabi ni Taichu, dapat manatili si Marius sa 49 na langit. Siya ang namamahala sa worm-scale source, pagkatapos ng lahat. Ito ang pinagmula ng lahat ng mga hayop, lalo na ang mga lumilipad na hayop. At saka, ito ang pinakamalapit sa Supreme Path. Yasmina teased, ganun ba? O natatakot ka lang na mawalay sa kanya at hindi mo siya makita? Namula ang mukha ni Taichu. Ako, hindi ako.
Bago pa siya makatapos magsalita, nagtawanan ang lahat. Lalo siyang nahiya sa kanilang reaksyon. Tumawa si James at nag-wave ng kamay. Sige. Stop teasing her. Hindi pa sila kasal, kaya magiging malupit na paghiwalayin sila. Gayunpaman, medyo tamad siya at hindi nababagay na pamahalaan ang worm scale source. Dati siyang malapit na kasama, kaya itatalaga ko siya bilang punong supervisor ng Supreme Dojo, na may pangatlong ranggo na katayuan sa pagiging Diyos sa ngayon. Pagkatapos ay tumingin si James kay Taichu at sinabing, magsasama-sama kayo ng matagal at mapatatag ang inyong relasyon. Nagtawanan ang lahat sa mapaglaro niyang sinabi. Namula si Taichu habang pinapagalitan, "You're the Supreme Path, ruler of the Health Realm now, James. Can you be more serious?" Sige, sige. Let's get to business. Hinaway-kaway ni Tai ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin kay James. Hindi ba't napakababa ng kaunti para sa punong tagapangasiwa ng iyong dojo ang isang ikatlong ranggo na Diyos? Tumango si Wesley. I agree. He must act on your behalf to manage the Health Realm's affairs while you are absent. Dapat siya man lang ang first ranked. Umiling si James. Hindi. Kakailanganin lang niyang mag-alaga ng ilang kaldero. Wala nang ibang gagawin, kaya hindi na niya kailangang maging isang Diyos na nasa unang ranggo. Bukod dito, medyo mababa ang kanyang mga kontribusyon kumpara sa inyong lahat. Hayaan natin siyang patunayan ang kanyang sarili at makakuha ng mas mataas na posisyon. Sa pagtingin sa mga scroll, sinabi ni James, maaaring si Bifren ang namamahala sa worm scale source. Siya ay tatawaging worm scale emperor. Si Hankan ay nagmula sa 49 na Taoism, kaya't nararapat na hayaan siyang pamahalaan ang 49 na langit. Si Quintus at Quentin ay mga nag-uutos na powerhouse sa mga Diyos, kaya angkop para sa kanila na pamahalaan ang lahat sa ibaba ng 40 langit. Biglang sumimangot si James. Ang magiging pinakamahirap. Aking Panginoon, sina Yani at Ko Simeon. Kahit na malapit na ako kay Yani, na tumulong sa akin sa maraming pagsubok, may 3 blanko na bahagi ng kanyang scroll. At ito ang pinakamahalaga. Pinutol ni Wesley si James at same time na sinabi, ang kanyang kapanganakan, unang karanasan sa buhay, at pagpasok sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Dapat nating seryosohin ito. Hindi na ito tungkol sa pagtitiwala, ngunit bilang kataas-taasang landas, dapat kang maging seryoso. Maging maingat sa paghirang ng mga Diyos. Tinitigan ni Tai si James at sinabing, ginawa ni Yani ang Marcy Ice Combat Form, na may mataas na prestihiyo. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay ay biz. Kabilang sa Greater Realms. Masyadong kakaunti ang nalalaman tungkol sa kanya. Kakaiba. Kabanata 7450. Maingat na sinuri ni Yasmina ang scroll ng tadhana ni Yani at same time na sinabi, kakaiba. Sa kanyang pagsilang, mga karanasan sa maagang buhay, at hindi malinaw na pagpasok sa kanyang landas sa paglilinang, dapat kang maging maingat sa kanya kahit na siya ang iyong biolohikal na magulang, lalo na ang iyong Panginoon. Huminga ng malalim si Taichu at sinabing, si Yani ay isa sa pinakadakilang cultivation henyo ng Greater Realms. Sana ay hanggang doon na lang. Matapos pakinggan ang kanilang mga pahayag, tumango si James nang may pag-iisip. Bahagyang hindi siya sigurado tungkol sa pagsisiyasat sa background ni Yani, ngunit ngayon ay naramdaman niyang kailangan ito pagkatapos isaalang-alang ang mga opinyon ng ibang mga Diyos. Maging ang mga dati niyang hinahangaan ng karamihan, tulad nina Emperador Jabari at Franciscus, ay naging iba sa inaasahan. Hindi niya kayang maging pabaya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, nakapagdesisyon na ako tungkol kay Yani. Paano si Emperor Ko Simeon? Nagpalitan ng tingin ang 4 na bathala at sabay-sabay na nagsabi, hindi siya maaaring maging Diyos at dapat patayin. Laking gulat ni James nang makita ang kanilang nagkakaisang pagkakasundo. Bihira para sa kanila na magkaroon ng pinag-isang opinyon. Sinabi ni Wesley, ako ang hahawak nito. Dahil ako ang kataas-taasang emperador ng buhay at kamatayan, dapat kong harapin siya ayon sa pagkakasunod-sunod ng sanhi at epekto. Ang 49 na langit ay hindi maaaring magpatuloy sa kaguluhan. Oras na para magtatag ng kaayusan at itaguyod ang mga alituntunin ng Supreme Path.
Matapos linawin ni Wesley ang kanyang paninindigan, tumango naman ang tatlo bilang pagsang-ayon. Ngumiti ng mahina si James at tumayo. Sige, tapos na tayo sa mga usapin ni Zymergy. Sa inyong apat na nangangasiwa sa 49th Heaven, pati na rin sina Hankan, Quintus, at Quentin na namamahala sa Zymergy, makatitiyak ako. Pagkatapos magsalita, kumaway si James sa kanya. Kamay at iligpit ang tadhana. Scrolls then, nagcast siya ng Supreme. At sa langit, muling binuhay si Hankan at Quentin. Kasabay nito, pinalaya sina Yanni, Marius, at Quintus mula sa spatial storage ni James. Diretso rin ang teleport sa kanila ni Bifren. Matapos silang bigyan ng mga titulo at pagbibigay ng mga tagubilin at mga turo ng mga Taoism, iniwan nila ang kani-kanilang tungkulin. Hindi nagtagal, si James at Yanni na lang ang natira sa kalawakan. Nakatingin kay Yanni, biglang nagtanong si James, may sasabihin ka ba, guro? Nung una, natigilan si Yanni pero natatawa. Anong meron ako? Gagawin ko lahat ng kailangan mo. Swano. Ako. Sige. Kailangan nating baguhin ang ating hitsura at bumalik sa Greater Realms. Walang sinayang na salita si James. Return to the Greater Realms. Sa panahong ganito, nagulat si Yanni. Tumango si James. Oo. Hindi ba ito komportable para sa iyo? Casual na umiling si Yanni at sinabing, hindi naman. Pupunta na ba tayo? Itinaas ni James ang kanyang kamay, at agad silang nag-teleport palabas ng misteryosong espasyo. Kabanata 7451. Narito ang proofread na bersyon ng teksto na may pinahusay na daloy at pagiging madaling mabasa. Sa 31 langit, sa harap ng isang bagong-bagong palasyong itim at puti, lumitaw sina Thea, Yaretzi, at Yusef pagkatapos ng 3 ilaw na kumikislap. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Yusef. Napatingin din si Yaretzi kay Thea. Ito ang bagong palasyong itinayo ni Yeria, mahinahong sabi ni Thea. At the same time, doon din nagtatago ang soul spirit ng Wait Arapath. Dapat maraming surpresa sa loob. Pagkatapos, umakyat siya sa hagdan at itinulak ang palad niya. Isang pagsabog ng Hongroom aura ang kumalat sa kumpol ng itim at puting liwanag. Agad na nabasag ang pormasayon ng palasyo. Sa isang langit-ngit, bumukas ang tarangkahan ng palasyo. Biglang bumaril ang hindi mabilang na magaan na espada mula sa loob. Hindi umiwas si Thea. Inabot niya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kaagad, nabasag ang mga magaan na espada. Ginagamit pa rin niya ang masamang taktika na iyon. Pagkatapos noon ay buong loob na pumasok si Thea sa palasyo. Nang makita iyon, sinabi ni Yusef, diretso siyang pumasok. Hindi ba siya natatakot na magkakaroon pa ng mga bitag at siya ang may consummation Hongroom body, napabuntong hininga si Yaretzi. Iba ito sa walang hangganan na katawan ni James. Hindi siya vulnerable sa lahat ng kapigatian. Siya rin ay walang hugis at walang anino. Kahit na ang liwanag ng Supreme Path ay hindi siya mahanap, lalo pa ang isang bitag. Nang marinig iyon, mukhang naiinggit si Yusef. Nanay, ako, hindi mo ito maaaring linangin. Para bang alam ni Yaretzi kung ano ang iniisip ng kanyang anak, ngumiti siya at sinabing, ang katawan ng Hongroom at walang hangganang katawan ay isang uri. Kung walang probidensya na maging isang banal, hindi sila malilinang ng isa. Then, she comforted him, Yusef, with your qualifications, you can only be a sacred spirit. You can't force it. Huminga ng malalim si Yusef bago tumango ng mariin. Hanggat nasa tabi niya ang kanyang ina, hindi mahalaga ang kataas-taasang landas, kapalaran, at iba pa. Ang tanging pinagsisisihan niya ay, hindi niya napigil ang magsalita. Ma, sa tingin mo buhay pa siya? Nanginginig si Yaretzi, saka pumikit. Napatingin si Yusef sa gate na iyon. Malawak na bukas. Bakit hindi siya matuto? James. Asawa. Dapat niyang unahin I live and die with his wife. Siya. Kung malapit na tayo, I would have willing to dismiss my katayuan bilang isang banal na nilalang. Hindi ko. Kung ako ay magiging isang mortal na mabubuhay lamang ng 100 taon. Nang marinig ang sinabi ni Yusef, huminga ng malalim si Yaretzi.
Alam niyang si James at ang gobernador ng Yin ang tanging mag-asawang kumilos sa ganitong paraan. Sila ay isa sa isang uri. Si Xanthocos ay hindi maaaring maging katulad ni James, at hindi siya maaaring maging katulad ng gobernador ng Yin. Dahil sa Sever Tribulation, hindi sila magkasundo. Kaya, hindi nakasagot si Yaretzi kay Yusef. Tanong tungkol sa kung Xanthocos ay buhay. Kung si Xanthocos pa rin buhay, hindi siya maaaring maging buhayin. Hindi. Ito ay dahil sa kanilang masamang kapalaran bago maghiwalay magpakailanman. Kaya, hindi kailanman magkakaroon si Yusef ng uri ng buhay na gusto niya. Sa oras na ito, sa palasyo, isang pagsabog ang tumunog. Ang buong palasyo ay gumuho at naging mga guho. Pagkatapos, dahan-daang lumabas si Thea sa mga guho na may dalang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang sanggol ay napapaligiran ng black and white gas. Nang makita iyon, mabilis na lumapit sa kanya sina Yaretzi at Yusef. Saan mo nakuha ito? Nagtatakang tanong ni Yusef. Sa kabilang banda, tinitigan ni Yaretzi ang sanggol na hawak ni Thea. Nahanap mo talaga. Kabanata 7452. Mahinahong sabi ni Thea, gusto niyang makipaglaro sa akin ng lights off, pero hindi niya alam na kabaligtaran ang gusto kong gawin. Ay ito ba ang soremsiya ni Wait Ara? Tanong ni Yusef na nanlaki ang mata. Baliw na bata, sabi ni Yaretzi. Ito ang reincarnated soul boy ng soul spirit ng Wait Ara path. Pagkatapos ay itinuro niya ang noo ng sanggol. Nakikita mo ba ang pulang nunal na iyon? Iyan ang historial soul. Hindi. Bigla siyang sumimangot. This historial soul isn't complete. It's only half. May isa pa bang reincarnated soul boy? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara path ay mapanlin lang. Pinaghiwalay nito ang yin at yang, seryosong sabi ni Thea. There's still a reincarnated soul girl. She's still being conceived in a mother's body somewhere. If she is born, she will be more powerful than this baby. Nang marinig iyon ni Yusef ay naging seryoso ang ekspresyon niya. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Magiging walang saysay ang ating pagsisikap kung wala tayong bakas, tumingin si Yaretzi kay Thea. Make this baby cry. I can use his voice to find the girl. Tama, tuwang-tuwang sabi ni Yusef, habang nakatingin kay Yaretzi. Ikaw ang voice master. Hindi iiyak ang sanggol na ito, sabi ni Thea, na binibigkas ang bawat salita. Hulaan ito ng kaluluwa ng Wait Ara path. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang path treasure na mukhang geomantic compass ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang karayom ay nakasisilaw at nakaturo sa direksyong timog-kanluran. Mayroon kang Lear Soul Detection Compass, bulalas ni Yaretzi. Ito ay binibilang-bilang isang malaking sorpresa. Sabi ni Thea sa mahinang boses. Gamit nito, mahahanap natin ang magaspang na lokasyon ng reincarnated soul girl. Gamit ang dalawang sanggol na ito at ang Lear Soul Detection Compass, mahahanap natin ang hindi magandang lokasyon ng Wait Ara's soremsiya. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Yaretzi at Yusef bago tuwang-tuwa na tumango. Kung totoo ito, maaari nating basagin ang Lear Tribulation, sabi ni Yusef. Hindi lang iyon, nakasimangot si Yaretzi. Maaaring hindi ang Lear Tribulation mangyari. Ito ang pinakamahusay o Ivne. Ang Health Realm. Nilalaman B. With a serious expression, tumango si Thea. Kalahati. Kung magagawa nila, makakabawi siya kay James. Para sa pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang diwa ng kaluluwa ni Wait Ara path dahil sa salpok. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam kung paano haharapin si James. Ngayon, maaari siyang umasa sa consummation Hongrome body para iwasan siya, ngunit hindi niya ito maiiwasan magpakailanman. Nang maisip iyon, hinupload niya ang Lear Soul Detection Compass sa kanyang kamay. Sa'yo nakasalalay ang lahat ngayon. Sana mabigyan mo ng surpresa ang asawa ko. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang tumunog mula sa kawalan sa likuran nila. Ito ay maaaring hindi isang sorpresa. Ito ay maaaring humakbang sa isang bitag sa halip. Nang marinig iyon, napalingon sina Thea, Yaretzi, at Yusef. Nakita nila ang isang sinag ng sagradong radiation na bumaba mula sa kawalan. Naging James at Yani ito.
Nang makita ni Thea si James, siya. Nagbago ang ekspresyon. Parang bata na nagkamali, lumingon siya ng masama. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya. It's the Supreme Path Radiance. Ang bagong Supreme Path ay lumitaw. Tinitigan ni Yaretzi si James bago umatras ng ilang hakbang. Hinayla niya si Yusef para lumuhod. Ako, si Yaretzi Yolande, at ang aking anak, si Yusef Mavic, ay bumabati sa Path Holiness. Si Yusef, na hinayla para lumuhod sa lupa, ay nagtaas ng ulo, tulala. James. Ikaw si James. Yusef, huwag kang masungit, sabi ni Yaretzi, idiniin ang ulo ni Yusef pababa. Kabanata 7453. Napatingin si James kay Yaretzi at Yusef na nakaluhod sa harapan niya. Mabilis siyang humakbang at tinulungan silang makatayo. Kilala natin ang isa't isa. Hindi na kailangang maging magalang. Naintindihan mo ba talaga ang 49 na Taoism at nilalayon mo ang Supreme Path bago maging Panginoon ng Health Realm? Excited na tanong ni Yusef. Tapos, tumawa siya. Congratulations. The Health Realm is fortunate to have you. Yayakapin na sana ni Yusef si James nang pigilan siya ni Yaretzi. Yusef, paano ka ba nababastos? Wala ka bang respeto? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na i-extend muna ni James ang kanyang mga braso at yakapin si Yusef. Nang makita iyon, natigilan si Yaretzi. Ilang sandali pa ay binitawan na ni James si Yusef at tinapik ito sa balikat. Hindi talaga bumuti ang lakas mo. Kailan mo ba ako matatalo? Nang marinig iyon, napakamot ng ulo si Yusef na medyo nahihiya. You're already the Lord of the Health Realm. Kahit gaano pa ako mag-improve, hindi ako ang makakapareha mo. Hindi ka katulad ng Yusef na kilala ko. Umiling si James. Hindi pinabulaanan ni Yusef. Sa halip, hinayla niya si Yaretzi at excited na pinakilala. James, ito ang aking ina. Bago pa siya matapos magsalita ay yumuko si James kay Yaretzi. Greetings, Ms. Yaretzi. Kanina pa kita naririnig. Natigilan si Yaretzi. Fluttered, she waves her hands. Path Holiness, hindi ito tama. Ako. Hindi ka ba napapagod na kausapin ito? Paraan. Pinutol ni James si Yaretzi. Ikanaway niya ang kanyang kamay at inalis ang sagradong ningning ng Supreme Path sa kanyang katawan, naging isang normal na divine being. Nang makita iyon, nakaramdam ng awkward si Yaretzi. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Yusef. Mas comfortable, di ba? Nakangiting tanong ni Yani. Ms. Yaretzi, pwede ka muna mag-chat. Ako. Na may pag-uusapan. Asawa. Tapos, naglakad na si James. Kay Thea. Habang papalapit si James ay mas lalong kinabahan si Thea. Siya ay diffident. Nagkaroon siya ng urge na tumakas. Sige. Subukan mong tumakas ulit, sabi ni James. Itinigil ni Thea ang pagkilos ng pagtakbo, ngunit nakatalikod pa rin siya kay James. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang makita ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nang ahas. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Ito ay hindi lamang dahil pinatay niya ang kaluluwang espiritu ni Path at ginawa. Mas malakas ang tribulation, may mas mahalaga. Kabanata 7454. Not bad. Nagtaka ako kung bakit hindi kita maramdaman sa ilalim ng sagradong ningning ng Supreme Path. Nakaakbay ang mga braso ni James sa paligid ni Thea. Lumalabas na nilinang mo ang katawan ng Hongrome at naabot mo ang kabuuan. Thea, you're insane. You've went too far. Are you planning to sell me off and gain a big sum of money na mahirap bilangin? Hindi, mahinang sagot ni Thea. Pagkatapos, hinarap niya ang matalim na tingin ni James at nagmamadaling ibinaba muli ang ulo, na parang batang nahuling nagkakamali. Isa kang ina ng maraming anak. Bakit ang muwang mo pa rin? Napatingin si James kay Thea. Ngayong patay na ang kaluluwa ng Wait Arapath dahil sa iyo, iniisip mo pa rin ni Frona na itulak ako sa taas. Nagpout si Thea at sumulyap kay James, hindi makapagsalita. Mula nang magsisimula kang magtanim, kanino ka natakot? Tinitigan ni James si Thea. You're bold and reckless. You're always scheming and making arrangements for me. Bakit ka nagbago pagkatapos pumunta kay Frona? Why did you do everything she told you to do?
You even risked your life to make me become the supreme path. Hindi. Bamulong si Thea, tumanggi kang pagbutihin ang iyong sarili at gusto mo lamang ng kaligayahan, ngunit pinanghahawakan mo ang pag-asa ng lahat ng mga banal na nilalang sa health realm. Kung kumilos ka ayon sa iyong kagustuhan, hindi ka susumpiin, ngunit ako ang magiging ugat ng mga kaguluhan. Ako ay magiging masamang tao na sumira sa pag-asa ng health realm. Nang marinig iyon, tumawa si James dahil sa galit. Hindi ko alam na nagtatago ka ng ganyang mga iniisip. Ikaw ay, tama ako, biglang parang confident si Thea. Alam mo ang tungkol sa kasaysayan. Dapat mong malaman kung gaano karaming kababaihan ang sinisisi sa kanilang mga lalaki sa nakaraan. Nang mawala ang Zeria Dynasty, hindi ba sinisisi ng lahat si Santhia Murray para sa kalamidad? Kapag ang bumagsak ang Sana Dynasty, hindi ba't sinisi ang lahat si Jayladay na nagdala ng kapahamakan sa mga tao? Nang mamatay si Western Zachia, hindi ba sinisisi ang lahat ng si Saraboyle sa hindi pagngiti? Nang bumagsak si Weblere, sinisi ang lahat ng si Zakia sa pagiging masyadong maganda. Kahit na tumanggi ang dinastiyang Tubros, sinisi ng lahat si Yali Ayartzi sa pagiging napakaganda. Sa tingin mo ba madali para sa mga babae ang mabuhay sa mundong ito? Hindi lang tayo nagdurusa sa regla, kailangan din nating manganak. Kailangan nating tulungan ang ating asawa. Turuan ang mga bata. Kung ang isang babae ay ginagawa niyang maganda, every gesture ay nagpapahiwatig bilang pang-aakit. Baka sabihin pa ng mga tao na nagdadala siya ng kapahamakan dahil sa kagandahan niya. Tapos, lumapit si Thea kay James. Ngayon, hindi na tayo mortal. Kumakalat na lahat ng mundo na ginagawa mo ang lahat para hanapin ang asawa mo, pero wala kang pakialam sa pagiging pinili. Ngayong nalalapit na ang Lear Tribulation, ang health realm ay may maraming affairs. Kung hindi kita hinikayat na humakbang, sa tingin mo ba ay karaniwan akong magiging asawa? Kwalipikado ba akong maging asawa mo? Nagulat si James dahil doon. Wala siyang mahanap na dahilan para tumanggi. Oo, niloko ka namin ni Kailoro Supreme. Inikot ni Thea si James. Noong naapektuhan ka ng inner demon mo, gumawa kami ng plano. Kung maaaring ipagsapalaran ang aking buhay at alisin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, maaari mong ilagay ang lahat at pumunta sa Wuya Temple. Maaari mong maunawaan ang 49 na Taoism at maging supreme path ng health realm. Privately, this matter is a white lie na ginawa ko para sa iyo. Publicly, it's my responsibility as your wife. Kahit ngayon, wala akong pinagsisisihan na nagawa ko. Kahit na gusto mo akong hiwalayan, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Nang marinig iyon, natigilan si James. Tapos, tumawa siya. Kung matuwid ka, bakit ka nagtatago sa akin? Si Thea na kanina pa confident ay hindi alam ang sasabihin. Nagpapakatanga ka at binabaliwala mo lang. Mapait, ngumiti si James at sinabing, sa tingin mo ba mahahanap mo ang soremsiya ng Wait Arapath gamit ang geomantic compass na ito? Kung ganoon lang kadali, matagal nang ginawa ni Frona. Bakit siya ang magpapagawa sa iyo? Higit sa lahat, sa tingin mo hindi ba may isip ni Wait Ara ang naisip mo? Tinitigan ni James si Thea. Baka naghihintay siya na dalhin mo ang 2 soul spirit babies at itong geomantic compass para hanapin siya. Nang marinig iyon, nagangat ng ulo si Thea. Natigilan siya. Kabanata 7455. Isa ba itong bitag? At ito ba ay partikular na inayos ni Wait Ara? Napaisip si Thea. Ang hitsura ng Lear Soul Detection Compass ay sapat na upang maging sanhi ng isang buhay at kamatayang labanan sa Xanadu Realm, lalo pa ang Health Realm. Batay sa karakter at kasakiman ni Wait Ara, kahit na siya ay muling magkatawang tao, itatago niya ang gayong kayamanan o itatabi ito sa isang lugar na pinaniniwalaan niyang pinakaligtas. Paano ito mahahanap ng ganoon kadali? Ito ay sinasadya. Nang maisip iyon, kinilig si Thea. Tapos, tinitigan niya si James. Paano mo napansin? Matalim na tinignan ni James si Thea. Habang nasa likod ang mga kamay ay lumingon siya. Pareho tayong nakaranas ng malalakas na unos at maraming beses na tayong namatay. Hindi mo ba napansin na parang tinutulak tayo ng kung anong kapangyarihan, na parang naayos na ang lahat?
Mula sa sinaunang martial world hanggang celestial abode, mula sa mga eroplano hanggang sa dark world, at pagkatapos ay sa Genesis worlds at Zymergy, pati na rin sa health realm. Kahit na naintindihan ko na ang 49 Taoisms at naging Lord of the Supreme Path of the Health Realm, nararamdaman ko pa rin na may tumutulak sa akin. Kinokontrol ako nito at lahat ng nasa paligid ko. Pagkatapos, pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Para bang kaya nitong ipatawag at hulaan ang lahat, pati na ang ating mga damdamin, disposisyon, ugali, at iniisip. Nang marinig iyon, naramdaman ni Thea na tumayo ang kanyang balahibo. Tumingin siya kay James. Nakakatakot. Walang ganoong kapangyarihan. Hindi magagawa ni Waitara iyon. Hindi rin magagawa iyon ng 9 Kailoros gods. Maliban na lang kung sarili mong inner demon iyon. Tama na. Tumango si James. Ako. Akala ko ito ang aking inner demon, tinalikuran ang aking mga hangarin at pag-asa. Sumuko na ako sa Supreme Path na pinapangarap na banal. Thon. Tapos, tumingin si James kay Thea. Ngunit may pagnanais na hindi ko kayang isuko. Ano ito? Kinakabahang tanong ni Thea. Ikaw. Enunciating each word, James said, ikaw lang ang makakaapekto sa akin. Nang humarap si Thea sa matalim na tingin ni James ay namula ang mga mata nito. Sa sumunod na segundo, umiyak siya at niyakap si James. Matapos marinig ang sinabi ni James, pakiramdam niya ay ginagamit siya bilang sandata. Nakakapuot, nakakainis, at nakonsensya siya. Siya rin ay minamanipula ng ang nakakatakot na kapangyarihan. Naapektuhan nito ang kanyang asawa. Ito ay isang bagay na magdadala sa kanyang asawa na alam kung saan. Si James ay tuwid at mayabang. Hindi siya natakot sa harap ni numan. Makapangyarihang mga kaaway. Kahit sa nang date, naglakas loob siyang magrebelde at patayin ang mga banal na nilalang. Ang mga kilos lang ni Thea ang tila nagdala sa kanya sa puntong tuluyan na siyang nawala sa sarili at unti-unting nawala ang kanyang kaligayahan. Sige. James patted Thea on the back and comforted her, at least we have the ability to make our own decisions now. Maya-maya, tumangala si Thea na may luhang mata. May idea ka na ba? Tumawa si James at tumango. Mahirap hanapin ang kapangyarihan, ngunit hindi imposible. Kabanata 7456. Nang marinig iyon, napaatras si Thea ng 2 hakbang. She hurriedly asked, what do I need to do? I'll listen to you. I won't act recklessly anymore. Ngumiti si James at hinimas ang nose bridge ni Thea. Don't suppress yourself and go against who you are. Kailangan mo lang makinig sa payo sa mga kritikal na sandali. Ano ang kailangan kong gawin? Hinawakan ni Thea ang braso ni James. Gusto kong malaman ngayon, kung sakaling may magawa na naman akong mali. Ngumiti si James at sinabing, ang unang hakbang ay bumalik sa iyong sarili at panoorin ang apoy. Natarante si Thea. Anong apoy? Ang apoy ng lahat ng mundo, sabi ni James, binibigkas ang bawat salita. Lalo na ang apoy ng ating mga kakilala at kaibigan. Pagkatapos, huminga ng malalim si James. Sana kayanin ng mga kakilala natin ang pagsubok sa sunog na ito at makapasa ang mga kaibigan natin. Subukan ang lahat ng kaharian. Tumigil na rin ba si James sa pagtitiwala sa kanyang mga kakilala at kaibigan? Unti-unting natahimik si Thea mula sa pagkagulat. Maging sina Jabari at Franciscus, na higit na iginagalang ni James, ay naging Sorremsias ni Xanthocos. Si Lila, na nagpakamatay para kay James, ay naging Yulia din. Ilang sikreto ang mayroon ng mga kakilala at kaibigan. At ilan sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Kung hindi sinamantala ni James ang pagkakataong ito para subukan sila, paano niya matutukoy kung sino ang tunay na kalaban at kung sino ang tunay na kaibigan nang siya ay naging supremo na landas at malapit ng maging Diyos? Tapos, tumingin si Thea kay James. Kailangan ba nating baguhin ang ating hitsura at itago ang ating mga aura? Tumango si James. Bumaba tayo bilang mga hindi pamilyar na bystanders. Sa ganitong paraan, makikita natin ang tunay na apoy. Sana'y kakampi natin ang ating mga kaibigan. Tumango si Thea bago sinabing, paano itong sanggol at ang geomantic compass? You can keep the geomantic compass. You can give me the baby, putol ni James kay Thea.
Kailangan nating gawin ang kabaligtaran. Ikinaway ni Thea ang kanyang kamay, at nagpakita ang sanggol sa harap ni James. Ang sanggol ay nilamon ng sagradong ningning ng kataas-taasang landas. Agad siyang tinatakan. May isa pang mahalagang bagay sa panahon ng paglalakbay sa lahat ng mundo sa oras na ito. Patuloy ni James, kailangan nating hanapin ang path mirror na naiwan mo noong nakaraan. Kailangan natin ang path mirror para mahanap ang reincarnated na Sorremsia ni Wait Ara. Tapos, nag-wave ng kamay si James. Isang nakasisilaw na Genesis Supreme Path ang dumaan. Pagkatapos, lumitaw sina Yaretzi, Yusef, at Yanni. Nang makita iyon, nagulat si Thea. Kailan sila pinalabas ni James? Hindi niya nakitang nag-set up siya ng soundproof barrier o iba pang porma sayon. Hindi kaya kapag naging Supreme Path na siya, magagawa niyang mawala at lumitaw ang sinuman ng walang nakakaalam. Ang mas ikinagulat ni Thea ay ang paglabas ni James ng isang sinag ng nakakasilaw na pinagmumula ng landas patungo sa Yaretzi, Yusef, at Yanni. Ang kanilang iba ang aura nila sa dati. Ang mga hitsura ay agad na nagbabago. Next, si James ang tunay na Panginoon ng Health Realm. Magagawa niya ang gusto niya sa Health Realm. Walang mga bawal. Kabanata 7457. Sa Demon Region of the Genesis World, lumitaw si James at ang iba pa sa isang napakatarik na bangin na may ilang kislap ng amethyst gold light. Nakatingin sa mga bundok na nababalot ng ambon, tinanong ni James, "Darling, naaalala mo ba ang lugar na ito?" "Oo naman." Tumanggo naman si Thea na may bagong itsura. "Pagkatapos ng muling pagkakatawang tao mula sa madilim na mundo, dito ako isinilang." Panunokso ni James, "Noon, nakapatay ka ng maraming nilalang mula sa Timaeus sect." Nang marinig iyon, nag-click si Thea sa kanyang dila. "Naaalala ko pa rin na may pumasok sa Timaeus sect at muntik nang ikasal ang santo." Nawalan ng masabi si James. "Anong nangyayari sa baba?" tanong ni Yaretzi. "Ang daming nilalang." Tumingin si Yusef na iba rin ang itsura. May mga nilalang pa rin na lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Nang marinig iyon, tumingin sina James, Thea, at Yanni. Sa lambak sa ibaba, isang grupo ng mga nilalang na nakasuot ng itim na damit na may hawak na mahabang espada ay humarap sa isa pang grupo na nakasuot ng pulang damit. Hindi nila nais na may dumaan. Mataas ang tensyon. Para silang mag-aaway. Halos lahat sila ay umabot na sa unang Zeklan rank. Ang ilan ay nasa second Zeklan rank. Ang pinuno ay nasa 5th Zeklan rank at nilinang ang Marcy Ice combat form. Nang makita iyon, kinurot ni Thea si James. "Mukhang malaki ang naging improvement ng mga alagad mo." Pinandilatan ni James si Thea at sinabing, "Parang hindi mo sila mga disipulo." Nang ang Genesis World ay natalo sa taya. Hanggang sa iginagalang kanila. "Wala akong kinalaman dyan." Hindi nakaimik si James. Sa oras na ito, mula sa ibaba ng bangin, isang galit na dagandong ang tumunog. "Anong maganda sa Doom Race? Ang Maxine sect ay direktang inapo ng Jade Mora. Imperyo, tumabi ka. Kung hindi, hindi kami magpipigil." Nang marinig iyon, nagalit ang grupong nakasuot ng pulang damit. "Camden, drop the act. Ang Maxine sect ay hindi makapangyarihan sa Jade Mora Empire." "Tama. Nang sundan ng Doom Race si Emperor Caden at pinatay si Ziel, wala ka nang makita kahit saan. Sinusubukan mo bang ikumpara? Mga pundasyon. Hindi mo ba alam na ang Doom Race ay isa sa pinakamakapangyarihang karera sa Dark World? Kahit si Emperor Caden ay natatakot sa atin." "How walang hiya. Ang nagtatag ng Maxine sect ay si Maxine Caden. Hindi kami natatakot sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang aming tagapagtatag ay si Wyatt Dalibor. Ang iyong tagapagtatag ay mayroong pinili at kaliwang Grand Lord, ngunit ang lahi ng kapahamakan ay mayroong Celestial Sages at Skay. Stop pretending to be all that. Kung matapang ka, mag-test tayo. Tingnan natin kung makapangyarihan ka." Kabanata 7458. Sa isang iglap, ang magkabilang panig ay nagsimulang magsigawan sa isa't isa, nagtitipon at handang makipaglaban. Nang marinig ang kaguluhan sa ibaba, napatingin si James kay Thea. Naging founder sina Maxine at Wyatt. Kanya-kanya silang sekta at may kanya-kanyang mga alagad. Hindi napigilan ni Thea na matawa.
So many years have passed in Zymergy. With their talent, dapat halos umabot na sila sa Dalecon rank. Kailangan kong makita ito. Napakamot ng ulo si James. Kung naging founder sina Maxine at Wyatt, paano naman sina Taran, Cairo, Zavas, at Henrik? Anong rank dapat sila? Kumusta naman sina Truett, Zitlali, Rebella, Adair, Zantia, Lucille, at Wiley? Pabayaan na lang ang mga powerhouse na matagal nang sikat sa Genesis World, tulad ni Nayagor, Herodias, Celestial Sages, Matanaya, ang sect leaders of the three great sects. Stop it! Para kang lamok na umuugong sa tenga ko. Tinulak ni Thea si James. Alam naman ng lahat na marami kang kaibigan. Nakakainis ka. Hindi naman tumanggi si James. Sa halip, binilang niya ang bilang ng mga kaibigan at kakilala niya sa Health Realm. Hindi niya natapos ang pagbilang sa mga ito. Kung hindi niya nais na ilagay ang mga ito sa isang pagsubok sa kritikal na sandali na ito, nais niya na ang sagradong ningning ay maaaring lamunin ang lahat ng mundo at gawing Diyos ang lahat ng ito. Sa ganitong paraan, maaari silang muling magsama sa lalong madaling panahon. Nag-aaway sila. Biglang tumawa si Yusef. Bumalik sa katinoan si James at tumingin sa ibaba. Ang dalawang grupo ng mga nilalang ay nag-aaway sa isa't isa. Sila ay maliksi. Gamit ang Marcy Ice Combat Form at ang kanilang supernatural powers, ipinakita nila ang kanilang kapangyarihan ng may matinding puwersa at kaseryosohan. Sa isang kisap mata, daan-daang nilalang mula sa magkabilang panig ang namatay. Libo-libo ang malubhang nasugatan. Ito ay trahedya. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw sa kawalan ng tunog ng dagandong ng dragon. Agad na tumigil ang dalawang grupo sa pakikipaglaban at takot na tumingin sa kawalan. Sa isang iglap, libo-libong ginto. Lumitaw ang mga dragon mula sa lahat. Mga direksyon sa kawalan. Pumasok sila. Formation na parang tinatakpan nila ang langit, na puno ng murderous energy. Kasunod ng ilang dagandong, libo-libong amethyst gold dragon ang dumaong. Agad na naghiwa-hiwalay ang dalawang grupo dahil sa takot. Sa pagtingin sa libo-libong gintong dragon, napagtanto nila na ang bawat dragon ay mayroong dragonite na nakasuot. Ang pinuno ay nakasakay sa isang lilang dragon. Ang kanyang puting baluti ay kapansin-pansin. How dare you fight in the place where beings are born? Are you sick ng death? Kasunod ng isang galit na dagandong, ang nilalang. Sa lilang dragon ay dumapo sa gitna ng magkabilang panig. Habang kumalat ang alon ng enerhiya, ang mga nakaligtas mula sa magkabilang partido ay natangay at bumagsak sa lupa. Mukhang napaka-cool. Ngumiti si Yusef. Hindi ko akalain na lahat ng mundo ay magiging kawili-wili. Mas magaling pa sila sa amin sa manloloko. Sa paligid, sabi ni Yanni. James Caden. Tila ang mga nilalang na iyong street. Itinaas. Magkaroon ng iyong karakter. Kontento. Napailing si James na may mapait na ngiti. Hindi niya alam kung sino ang mga grupong ito ng mga taong nagpapakitang gilas. Anong sinabi mo ngayon lang? Ulitin mo. Biglang may narinig na boses mula sa likuran ni James. Napuno ito ng mamamatay na enerhiya. Kabanata 7459. Lumingon si James at ang iba pa at nakita ang isang matangkad at matipunong lalaki na dilat ang mga mata sa galit, napapaligiran ng malakas na Marcy Ice power. Sa likuran niya ay may ilang nilalang, lahat ay naglalabas ng mamamatay tao na enerhiya, na parabang si James at ang iba pa ay nakagawa ng isang mabigat na kasalanan. Nagulat ang ilang mga banal na nilalang na kasama ni James. Ikaw. Tinuro ng matipunong lalaki si Yanni. How dare you disrespect our God? How can you call him by his name? Umungol siya at itinulak ang isang kamao gamit ang Marcy Ice power. Ang kapangyarihan ay napalitan ng isang tigre na tumakbo patungo kay Yanni, ngunit ang tigre ay agad na hinigop ng kalasag ni Yanni at tuluyang nawala. Nang makita ito, ang galit na matipunong lalaki ay namangha, at ang mga nilalang sa likuran niya ay natigilan. Hindi ko alam na ang second Marcy Ice combat form ay magagamit sa ganitong paraan, bulalas ni Yanni. How dare you laugh at my power? Ang matipunong lalaki ay naglabas ng matinding Marcy Ice power at humakbang para suntukin muli si Yanni. Hindi umiwas si Yanni. Sa halip, pinagmasdan niya ang kanyang kamao. May tunog, ngunit hindi nasaktan si Yanni.
Ang matipunong lalaki ay natangay ng kalasag ni Yanni. Gayunpaman, hindi inaasahan ni James at ng iba pa ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit na mahuli ang matipunong lalaki bago ito bumagsak sa lupa. Ang matipunong lalaki ay umubo ng isang subo ng dugo at nagmura, galit na galit, habang siya ay muling sumugod kay Yanni. Johnny, tumigil ka. Ang boses ay nagpahinto sa matipunong lalaki, si Johnny Hunt, sa kanyang mga trap. Naghiwalay ang mga nilalang sa likuran sa dalawang grupo, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit na may hawak na pamaypay. Ang nilalang ay may malakas na aura at dome, ang kanyang itim na buhok ay umiindayog sa kabila ng kawalan ng will. Seye Ketching. Call it. Nang makita ang lalaking ito, natigilan sina Thea at James. Kamukha niya. Mahinang ungol ni Thea. Sinulyapan siya ni James bago ngumiti. Sino ang kamukha niya? Natarante si Yaretze. Napatitig si Thea sa lalaki. Isang malapit na kaibigan. Habang naglalakad ang lalaki, binawi ni Johnny ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya, ibinaba ang kanyang ulo sa takot. Hindi ka ba lalayo? Sigaw ng lalaki. Noon lamang umatras si Johnny sa grupo ng mga nilalang. Ngumiti ang lalaki at binati si Yanni. I'm sorry. Para sa nangyari. Patawarin mo kami. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ni Skay. Sue. Tumawa si Yanni. Kalimutan mo na. Gusto ko lang malaman kung paano kita nasaktan. Hindi mo kami sinaktan. Akin na. Laban sa ating Diyos at paniniwala, biglang nagsalita ang magandang babae na nakasuot ng puting damit na nakahuli kay Johnny. Ang iyong Diyos at paniniwala. Natigilan si Yanni. Tapos, tumingin siya kay James. Kabanata 7460. Sa isang iglap, naintindihan ni James ang nangyayari. Tinawag ni Yanni si James sa kanyang pangalan ilang sandali ang nakalipas at narinig siya ng grupong ito ng mga nilalang. Si James ay kilala sa buong mundo bilang ang Mortal Emperor na nagmula sa kapalaran ng mga nilalang. Sa mga nilalang, si James ay hindi lamang kanilang Diyos kundi pati na rin ang kanilang paniniwala at bawal. Trisay, bumaba ka, pinandilatan ng lalaki ang magandang babae na nakasuot ng puting roba, si Trisay Sierra. Pagkatapos, tinanong niya si Yanni, hindi ka taga Genesis World, di ba? Napangiti ng mapait si Yanni at sinabing, taga dito ako dati, pero matagal na. Kababalik ko lang. No wonder, seryosong sabi ng lalaki. Ngayon ka lang nagbanggit ng pangalan. Maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang may Kaden bilang apelyido? Nang marinig iyon, lumingon si Yanni kay James. Nang magsasalita na sana siya, humakbang si James. Ako ito. Hiniling ng lalaki kay James na baybayin ang kanyang apelyido. Nang gawin ni James, natigilan ang lalaki. Agad siyang yumuko kay James. Ako si Jaime Sadler, ang young master ng Skay. Binabati kita. Kasunod ng kanyang pagkilos ay agad na lumuhad at ibinaba ang mga ulo ng grupo ng mga nilalang sa kanyang likuran kabilang sina Johnny at Trisay. Lubos silang gumagalang. Nang makita iyon, natigilan si James at ang iba pa. Ang salitang Kaden ay maaaring mag-apoy ng ganoong epekto. Ano ang nangyayari? Jaime Sadler. This name is quite interesting. Nakangiting tumingin si Thea kay Jaime. Why do you treat James so politely? Itinuwid ni Jaime ang kanyang likod at seryosong sinabi, ang apelyido Kaden ay ang pinakamarangal na apelyido sa Jademore Empire. Alam ng lahat ang tungkol dito. Ito ay iginagalang ng lahat. Gaano man kataas ang katayuan ng isang tao sa lahat ng mundo o gaano kalakas ang isa, dapat yumuko ang isang tao sa harap ng isang nilalang na Kaden ang apelyido. Nang marinig iyon, makahulugang tumango si Thea pagkatapos, kinurot niya si James at nagngangalit na sinabi, mukhang pinalawak ng mga kaibigan mo ang imperyo mo. Ang Xanthocos at Wait Ara ay hindi kailanman nakamit. Feeling the pain from his waist, James endured it and said abang, ang tagal ko nang bumalik. Hindi ko rin alam kung ano ang ginagawa nila. Sagot ni Thea, ang iyong apelyido ay higit na mataas sa lahat ng mundo ngayon. I wonder kung gaano sinasamba ang mga anak natin. Mga bastos sila. Tama na, nagmamadaling sabi ni James. Sumagot. Kapag nakita natin sila, dapat nating imbestigahan at parusahan sila, hindi ba sila nagdadala ng puot sa apelyido?
Hindi ba ito mas walang kahihiyan at kasuklam-suklam kaysa kay Wait Ara at Xanthocles? Saka lang binitawan ni Thea si James. Tapos, tumingin si James kay Jaime. Who the hell made this rule? Bakit mas mataas kung Kayden ang apelyido? Ito ay, please watch your words, putol ni Jaime kay James. Ito ay isang desisyon na ginawa ng lahat ng nilalang. Walang nagtakda ng panuntunang ito. Ito ay hindi na tungkol sa isang tao na nakakamit ng Taoism at umakyat sa langit. Sa halip, ito ay isang bagay ng isang tao na nakakamit ng Taoism at ang apelyido na umaakyat sa langit. Paano naisip ng mga nilalang ang ganoong bagay? Hindi ba nila alam na kahit sambahin nila ang mga may apelyidong Kayden, kailangan pa rin nila ng lakas at talino para maabot ang Dailcon rank? Ito ay dapat na isa pang sabuatan upang purihin ang mga may Kayden bilang apelyido at patayin sila. Kung ang mga nilalang ay sumamba sa apelyido ng labis, ang puot na iguguhit sa huli ay magiging pinakamalaki. Sa huli, ang isa ay ang pinakamahirap na babagsak. Ang pagsasabuatan ay maaaring magmula sa loob ng Jademora Empire. Maaaring isa rin ito sa mga masasamang panlilinlang ng Wait Aris Soremsia. Sa pag-iisip na iyon, kumunat ang noo ni James at nagtanong, Mr. Jaime, matagal na tayong hindi nakabalik sa Genesis World. Could you please tell us what's the current situation here?